Kapag tumanda na ang magulang natin, sino ba ang dapat mag-alaga? A. Yung panganay dahil siya ang pinakaresponsable. B. Ang bunso dahil siya ang pinakamalapit sa magulang. Or C. Ang may pinakamaraming pera para magbayad ng caregiver. Or D. Dapat lahat ng magkakapatid pantay-pantay ang responsibilidad. And this is the debate that no one wants to have but everyone needs to. So hi everyone, if this is your first time here, I am Michelle Imbat and I create a content to educate, motivate, and share life experiences about caregiving. And if you're a caregiver or caring for a loved one, this video is for you. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang katotohanan tungkol sa family caregiving at kung sino nga ba talaga ang dapat mag-alaga sa mga magulang natin. So tara at samahan niyo ako. The unspoken truth about caregiving. Una, in most families, caregiving falls in just one person. Sa maraming pamilya, kapag tumanda na ang magulang, isa lang ang nag-aalaga. Madalas, yung anak na pinakamalapit sa bahay ang naiwan sa responsibilidad. O kaya naman yung walang asawa o anak kasi sila ang inaasahang mag-aalaga. O yung pinakamabait at pinakamahaba ang pasensya, siya ang nagiging automatic na caregiver. At ang ibang mga kapatid, minsan nawawala na lang na parang bulat. So tandaan natin, family caregiving should be a shared responsibilities. Dahil hindi lang ito trabaho ng isang anak. Pangalawa, financial contribution is not the same as physical care. Pero paano kung marinig mo to? Nagpapadala naman ako ng pera, hindi pa ba sapat yun? Yes, malaking tulong ang pera. Pero iba ang stress sa araw-araw na hands-on caregiving. Walang sahod ang nagpapalit ng diaper, nagpapakain, nagpupuyat, at nag-aasikaso ng gamot araw-araw. Kaya kahit may pera, hindi mo mabibili ang pagod, mental load at emotional stress ng caregiving. At kung may isang kapatid na nag-aalaga ng hands-on, dapat may suporta siya hindi lang sa pera, kundi sa oras at moral support din. So tandaan natin, hindi lang pera ang kailangan ng isang caregiver. Kailangan niya ng tulong, respeto, at pahinga. Pangatlo, cultural expectation often create guilt and conflict. Sa maraming kultura, lalo na ang Asian families, inaasahan na ang anak na babae ang mag-aalaga. Madalas maririnig pa natin ito. Ikaw naman ang babae, ikaw ang dapat mag-alaga kay mama at kay papa. Ang lalaki, may pamilya na siya, kaya hindi siya dapat inaasahan. Kung mahal mo ang magulang mo, hindi mo sila iiwan. Pero ang tanong, fair ba ito? Lahat ng anak, lalaki o babae, dapat may equal responsibilities sa parents nila. Hindi lang ang pinakamabait o pinaka-available ang dapat may obligasyon. Caregiving should be a family decision, hindi lang isang tao ang may pasa ng lahat. So tandaan, ang pag-aalaga sa magulang ay hindi lang role ng iisa. Dapat ito ay joint effort ng buong pamilya. Number 4, the best families talk about caregiving plans early. Ang problema sa maraming pamilya, hindi na nila ito napapag-usapan hanggang hindi pa dumadating ang emergency. O kaya naman, lahat busy sa buhay hanggang sa isang tao na lang ang naiwan para mag-alaga mag-isa. So ano ang pinakamagandang solusyon? Una, pag-usapan ang caregiving plan habang maaga pa. Pangalawa, hatiin ang responsibilidad kahit hindi pantay-pantay pero dapat may tulong mula sa lahat. Pangatlo, respetuhin ang isa't isa, lalo na ang primary caregiver. So tandaan, the best caregiver plans starts before emergency happens. Ikaw sa pamilya mo, paano mo hinahandle ang caregiving responsibilities? Paano dapat pag-usapan ang mga ganitong issue sa pamilya nang hindi nag-aaway-away? I-comment mo naman sa baba para matuto rin kami sa'yo. And always remember this, caring for our parents is our responsibilities, pero hindi dapat maging burden ng iisang tao lang. At kung caregiver ka ng pamilya mo, alam mong mahirap pero hindi mo kailangan magdusa mag-isa. At kung may kapatid ka na nag-aalaga sa magulang nyo, ipakita mo na palagi kang nandyan para tumulong. At higit sa lahat, pag-usapan ninyo ito habang maaga pa bago maging dahilan ng samaan ng loob. Sa mga kapwa caregiver dyan, saludo po ako sa inyo. So that's it for today. And again, I'm Michelle Imbat and I hope you found value in this video. And if you did, don't forget to like and share and follow for more caregiving tips and insights. And speaking of caregivers, I invite you to join our growing community, Caregiver Knowledge Network PH. Let's learn, share, and grow together. Kasi naniniwala po ako na ang caregiving is not just one person job. It's a community of support and understanding. So thank you for watching and see you on the next one.